Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagdating ni Elias, ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasan ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa pamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti
ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. So ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo ng ating pong pagsisimbang gabi. Ikawalo, isang araw na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapit. Baka ngayon ka pa malaglag, no? Baka bukas hindi mo matapos ang kwento at yung gabi, tandaan nyo po bukas ang umaga, magsisimba kayo para makumpleto natin yung 9 na araw at kinagabihan, babalik kayo para matunghayan natin yung pagsilang doon sa Belen. O baka makumpleto mo yung 9, wala ka naman sa araw ng kapanganakan. Parang lahat tayo, no? Lahat tayo ay, kumbaga katulad ni Maria, ipinaglihi natin, dinala natin sa ating sinapupunan, dinala natin sa ating pagkatao ang mga salita na ibinigay sa atin. Kaya magiging isang kagalakan na matapos natin ito doon sa Belen. O mga kabataan magsisimba ngayon o bukas ng umaga at sa gabi magsisimba tayo ulit. At sama-sama nating ipagdiriwang ang Pasko ng pagsilang. Malinaw po? Sige. Matanong ko lang po, no? Sige nga. Ano po ang pangalan mo? Melona po. Melona. Bakit Melona? Hindi ko po alam.
Hindi alam. Sige nga. Ito. Kuya, anak mo ba yan? Anong pangalan yan? Habibi. Camille. Habibi. Habibi. Oh, Habibi. Bakit po Habibi? Kasi hindi pa makasagot eh. Bunga ng pagmamahalan. Bunga ng pagmamahalan. Siya ba si Habibi? Ate, ano ang pangalan? Jamie po. Jamie. Bakit Jamie? Yung pangalan po kasi ng father ko is Jaime. Pangalan ng tatay mo ay Jaime, kaya nang pinanganak ka, Jamie. Okay. Ate. Uy. Ano ang pangalan? Okay lang ba tanungin pangalan? Robiana Kawili po. Robiana Kawili. Robiana Kawili apelido. Pero yung Robiana ang pangalan. Bakit Robiana? Hindi na naalam. Nay, ano ang pangalan? Anastasia po. Anastasia, yung pangalan. Amor yung apelido? O Anastasia Amor? Abing. Abing. Bakit Anastasia? Birthday ko po Pasko. Birthday mo, Pasko, pero ang pangalan mo, Anastasia. Okay, ang lapit, no? Sa almanake po sa probinsya, ang una pong pangalan, Anastasia, kaya yun ang pinangalan. Okay, Anastasia, sa probinsya. Sige nga. Kayo po, ano pong pangalan? Wilma po. Wilma. Bakit Wilma? Sabi po ng nanay ko, gusto niya lang maiksi yung pangalan ko. 5 Sabi ng nanay mo, gusto niya maikli lang ang pangalan, 5 letters lang. Ate, ano ang pangalang ibinigay sa iyo? Quincel Santos po. Quincel Santos po. Prinsesa? Quincel. Quincel. Bakit po Quincel? Alam mo ba yung kwento? Bakit Quincel? Hindi ko po alam. Hindi alam. Hindi nyo tinuro. Yan. Anong pangalan mo, kuya? Clark. Clark. Yan. Ay, ikaw, ate. Anong pangalan, ate? Ha? Ayesa. Ayet. Ikaw, bakit? Alam mo ba kung bakit Clark? Alam sa'yo? Bakit daw? Sige. Sino pa? Mga magulang. Bakit hindi nyo na kinikwento ang background kung ano ang ipinangalan at bakit yan ang ipinangalan sa iyo o ipinangalan mo sa iyong anak? Dahil, ngayon nga, sa 8 araw na ito, ay pagbibinyag na kay San Juan Bautista. Matapos yung kahapon na pumunta si Maria kay Elizabeth para tulungan ito sa kanyang pagbubuntis at panganganak. At ngayon nga ay sa kwento natin na ipanganak na at 8 araw na simula ng isilang si Juan Bautista. At nung nabalitaan ng mga kapitbahay na ipinanganak na si Juan Bautista, ayon sa tradisyon, sa 8 araw ay ang pagtutuli sa bata o pagbibinyag na rin, kung kaya tinatanong sila ng mga kapitbahay, ano ang ipapangalan sa bata? Ang sabi ng mga kapitbahay, dapat ipangalan sa kanyang ama. Zacarias din dapat ang ipangalan. Naintindihan ba? Pero hindi pumayag si Elizabeth at si Zacarias. Kaya nang tanungin, ano ang ipapangalan sa bata? Ang sagot, Juan. Sabihin niyo nga, Juan. Ang kahulugan ng pangalang Juan, ang Diyos ay pagpapala.
So itong batang ito na si Juan ay isang palatandaan na magpapaalala sa mga magulang nito na sila ay pinagpala ng Diyos. Naintindihan ba? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, isa kang pagpapala. Pero totoo ba? Nararamdaman mo ba na ikaw ay pagpapala? Kapag kinakausap ka ba ng iyong mga magulang? Kapag tinatawag ba ang iyong pangalan? Nararamdaman mo ba na ikaw ay isang pagpapala sa kanila? Ikaw ay biyaya. Lahat po tayo ipinanganak. Maging kahit lolo o lola ka na ngayon, kahit ikaw ay magulang na ngayon, ikaw ay minsan ding ginamit ng Diyos para magpaalala ng pagpapala niya sa iyong mga magulang. Ipinagkaloob ka ng Diyos at ang mga anak ninyo ay ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Pero kamusta nga po ba? Nararamdaman ba natin yung pagpapala kahit man lamang sa pangalan? Kaya kanina tinatanong ko sa inyo, no? Tinanong ko yung iba, alam mo ba yung dahilan? Alam mo ba yung background? Kanina, no, sabi nung isa, Jamie ang pangalan. Kasi gusto, hindi ko alam, no? Gawa-gawa ko lang ito, ha? Baka gusto ng nanay mo, lagi niyang maalala ang tatay mo. Kasi yung pangalan ng tatay mo ay Jaime. O, kaya, kapag galit ang nanay mo sa tatay mo, ang tawag din sa inyo ay Jaime. Sabi nung isa, yung si Clark, no? Nandun si Clark. Bakit Clark? Medyo, siyempre, bata pa, no? Kaya, kailangan din kinikwento ano yung background. Baka idol ni tatay si Clark, si Superman. Kasi di ba may mga, kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan, kung kailan ka ipinanganak, kung ano ba, pinanganak ka nung COVID, kaya ang pangalan mo, virus. Di ba may ganun? Tay, bakit virus? Kasi noong year 2022, lahat kami naka-face mask, lahat kami hindi makalabas. Kaya ikaw ang isang palatandaan na may virus sa mundong ito. Di ba? Nakukuha niyo po? Kung saan ka nakatira, kung ano yung lugar, minsan kung ano ang pangarap ng mga magulang. Bakit Camila? Ay, kala mo, ang ganda-ganda, no? Bakit Camila? Kasi gusto namin ng house and lot. Di ba? Ano ba talagang meaning? Anong kahulugan? Bakit Prince? Di ba may pinapangalan na Prince? Kasi ikaw talaga yung prinsipe ng aming tahanan dahil yung nanay ang reyna, yung tatay ang hari, ikaw ang aming prinsipe. Di ba may mga ganon? So, sa pangalan pa lang, crucial din po yun, ha? O kaya sa mga susunod na mag-aanak dito, ha? Pumili kayo ng mga pangalan na talagang magkukondisyon din sa isipan, sa emosyon ng bata na habang siya lumalaki, yung mas mauunawaan niya kung ano ang dahilan niya, kung bakit siya ipinanganak sa mundong ito. Kung babalikan natin yung ikalawang araw, di ba yung ang daming listahan ng pangalan, ang daming mong pagpipilian. At wala akong mababasa na po pwede mong piliin na ang pangalan mo ay Baluga. Meron ba ang pinangalan ng Baluga? May pinangalan ba ditong Negra? May pinangalanan ba ditong pag tinatawag, oy, Onyango, alika dito. Ano nyo, buti pa yung mga aso, tabi-tabi po, no? No offense. Buti pa yung mga aso, maganda yung pangalan. Shih Tzu. Di ba? Bakit yung mga bata, yung mga anak ninyo, hindi nyo mabigyan ng mas magandang pangalan?
Minsan, may pangalan naman yan. Pero paano mo tatawagin? Hoy, gago, magluto ka na. Ha? Gago? Bakit gago? Kasi yung nanay niya, gala ng gala, yung tatay niya, gulo ng gulo, kaya gago. Diba? Sa loob ng bahay, hindi na maayos ang tawagan ng pangalan. Pag lumabas pa ng bahay yan, kukutyain pa, ibubuli pa yan ayon sa kanyang anyo. Buti na lang, malaki na ako nung magka-Bell palsy. Siguro kung ngayon, kung bata, nagka-Bell palsy, ang tawag sa akin, ngiwi. Diba? Yung kung anong kapintasan, kung anong kahinaan, yun itinatawag. Kaya tuloy, habang lumalaki, nakukondisyon ng isipan, eto ako, ganito ako, ayon sa pangalan, pues patutunayan ko na ganito ako. Kaya marami sa mga kabataan natin dito, lalo na pagdating dito sa lugar natin, dahil na kondisyon na ito ay pinanganak para makipagrambulan, para makipagsuntukan. Responsibilidad natin to. Tayong mga magulang, mga matatanda na, pero sana kahit ikaw po na hindi nabigyan ng maayos-ayos na pangalan, ngayon na may pagkakataon kang magbigay ng pangalan, bigyan mo naman ng dignidad, pangalan pa lang. Para nakukondisyon din. Sabihin nyo nga ulit sa mga katabi ninyo, hindi ka problema. Kaya huwag tayong magbigay ng problema. Kasi hindi tayo pinanganak para maging problema. Maaring tayo ay pinanganak para maging solusyon sa problema. Balikan natin ulit, lahat tayo, lahat tayo. Kahit nasabihin natin sa tagal ng panahon, napaniwala tayo ng mismong mga malalapit sa atin na eto ka, ayon sa iyong pangalan, heto ka. Tinuloy yung katabi ninyo. Sabihin nyo nga, retokada ka. Hindi malinaw. Hindi naging malinaw. Yan yung mga salita minsan, hindi malinaw, no? Pero di ba? Kapag yung bata pa lang, tinatawag mo na sa isang pangit na pag-uugali, sa hindi magandang tawag, habang lumalaki, nagiging ganun siya. Maliban na lang talaga kung mayroong nagpapaliwanag, mayroong gumagabay sa kanya, na hindi yun ang original niyang pagkilala o dignidad. Pangalan pa lang. Dati po, kasi ang pangalan ko, Douglas. Tinatanong ko, bakit Douglas ang pangalan ko? In 1975 ako pinanganak. Tapos siguro, nung naglanding si Douglas MacArthur, siguro na-inspire yung tatay ko na ipangalan ako doon kay Douglas MacArthur. Pero ulitin ko mga magulang, responsibilidad ninyo at ipinagkaloob ang kapangyarihang ito sa inyo bilang mga magulang na bigyan mo ng magandang pangalan ang iyong anak. Isang pangalan na po pwedeng magbigay sa kanila ng dangal, isang pangalan pwedeng magbigay sa kanila ng dignidad, at lalong-lalo na, isang pangalan na laging magpapaalala na pag tinatawag mo yan, maaalala mo ang Diyos. Ang Diyos na naging tapat sa kanyang pangako, ang Diyos na laging nandyan na pinagpapala kayo. Amen? Tatayo na po ang lahat.
Pinangalan ng Juan ang anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo na may matibay na pananalig sa pagpapala ng Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahan sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panatilihin mo nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng bigat sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao namin, umaasang humimlay sa iyong piling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama din natin ang mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos na ang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos sa pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.